Senator JB, sir. Magandang umaga. Welcome sa DCRH with Raymond and Elaine. Good morning, Sen. Yes, magandang umaga rin Raymond at Elaine sa ating mga taga-subaybay sa DCRH. Yes, sir. Unang-una nga, kumustahin namin? Kumusta kayo, Sen? At ilang days ang inaabot niyo sa pagkaka-ospital? Oo, 10 araw akong na-confine, no? Tapos yun, more than 1 week din ako nasa bahay dahil sa mga lagnat. So halos almost 3 weeks akong buong December. Out of commission ako. At least nakalabas na rin ako finally bago magpasko man lang. Salamat sa Diyos at gumaling din, no? Medyo matindi tumamang pneumonia sa akin, no? Pneumonia, oo. Nakailang antibiotic na para mawala talaga siya. Marami ang nagtataka kasi sabi lang, si Senator JB. Very fit to si Sen JV nagmomotor, nagbabike pa. Tapos tinamaan ng ganun. So, ano naging paliwanag sa inyo, Sen, inyong mga doktor? Well, siguro nung budget hearings, baba yung immune system dahil doon, Raymond, hanggang pulasan. Ako yung minsan majority leader, minsan presiding, nagde-defend. So, inaabot kami ng 2:00 sa umaga, tapos kinabukasan, gising na naman. So, maaring nabong magsak yung aking immune system. Baka doon ako tinamaan, dinapuan ng pneumonia virus. Kaya yun, tinamaan po tayo. So dapat pala kahit na sabihin mong physically fit ka, dapat kailangan pa rin ng mag-ingat, ano? Kapag ang immune system ang bumagsak, mabilis tamaan ang sakit. Alright, Sen JB, sir, ngayon, pumasok na ho kayo kahapon at kasama kayo dun sa mga pag-uusap dyan. Paano ho ang process ngayon natin sa budget dahil sigurado ba kayong makababalik ang mga senador sa December 29? Sana dahil yan ang nakatakdang na Senate na schedule para sa ratification para umabot na pirmahan ng budget ng Pangulo, no, na para wala kayo inactive budget. Marami naman nag-commit na sila may iwan dito para lamang hintayin nilang matapos yung ratification sa 29. Pero ano bang usapan dyan sa rules ninyo sa Senate, Sen JB, sir? Ano ba to? Simple majority or may number of votes dapat na makuha ng Senado? I think simple majority lang yun for the ratification. Simple majority. At least kung meron man 14-15, siguro may boboto rin iba madadagdagan pa. So, kailangan na maka-quorum tayo at maka-majority vote. On your part, bagamat medyo hindi na kayo naka-attend doon sa BICAM, sa bahagi ninyo, Sen JB, sir, masaya ba kayo sa kinahinatnan ng 2026 national budget? Well, I have to be honest with you, no. Alam mo, Raymond, Elaine, ang budget, kasi budget hearings, no, win or lose yan, no. Minsan, yung mga dinipensa ko, lalo na yung mga DOTR, DILG, karamihan naman lumusot, no. Kaya masaya naman ako yung pinaglaban natin. Kaya although maraming binawasan sa BICAM sa mga airport na nilagyan ko kasi gusto kong lagyan yung mga regional airports para sumigla ang turismo at ekonomiya. Binawasan, tinapyasan ng BICAM. Yes, sir. Tapos, pero ang importante lang, halimbawa, yung naging controversial na napunta yung mga foreign assisted projects or priority programs sa program funds ng panahon nila sa Aldigo, binalik na po natin sa program appropriations, no? Ayan talaga ninapan ko. Tapos sa DILG naman, magandang balita, yung mga uniform personnel ng PNP, PFP, BJMP, pati sa Coast Guard, nilagyan na tinaas natin yung subsistence allowance from 150 pesos to 350 pesos a day. So, at par na siya with AFP. So, marami naman tayo nagawa. Tapos, yung BFP rin, yung 65 remaining LGUs na walang fire truck or walang fire station, nalalagyan na rin po. So, lahat magkakaroon na ng fire trucks at fire station sa buong bansa. At sa DOTR, again, nilaban natin na maibalik yung sa program appropriations, yung mga North-South Commuter Line, Metro Manila Subway System para hindi na ito magkaroon ng delay. So, masaya ako sa parteng yun. However, doon sa, alam mo naman, Raymond, malapit sa akin yung universal healthcare. Yun. Malaki yan. Medyo malungkot ako dahil yung maisip, lumaki pa lalo na
sa tingin ko, I'll be biased kasi kung gusto nating talagang umubra ang Universal Healthcare Law, dapat yung maisip, i-phase out na natin. Kailangan ang rational ng Universal Healthcare Law, kaya nga yung pondo ng PCSO, PAGCOR, nilagay na natin sa isang fund, no? Nilalagay na natin sa Universal Healthcare. Tapos, hindi na dapat ang tao pumupunta rin kung saan-saan, no? Napupunta sa politiko, sa PAGCOR, sa PCSO. Kung magkasakit, ang problemahin mo na lang magpagaling. Dapat sa ospital na ang or sa PhilHealth na ang bahala sa iyo. So yan ang Universal Healthcare Law. So yung maisip sana noong umpisa okay na. Kaya lang ngayon na unti-unti nang gumaganda ang Universal Healthcare Law at dahan-dahan nang naayos ang PhilHealth. Dapat slowly i-phase out na natin yan. Kasi nga gusto natin tanggalin yung patronage politics na hindi dapat lumalapit sa politiko at magmakaawa para makakuha ng assistance. Yun po ang ating. Kaya hindi, yun lang, medyo hindi ako pabor doon kasi it undermines the very purpose of the Universal Healthcare Law. So, yung sinasabi nila Senator Ping Lacson, Senator Sherwin Gatchalian na sa 2026 daw, may mga safety nets dito sa lumaking budget ng MAIF at hindi na kailangan ng mga guarantee letters. Magagawa ba yun, Sen. JB, sir? Well, nilagyan nila na lalagyan daw ng special provision na bawal na mga politiko ng more guarantee letters. So, tignan nyo natin, no? Dapat siguro DOH ka lang ang magsagawa. At saka ang naging rational kasi dahil sa dami ng disaster na nangyayari, no? Kaya tumaas yung mga AIX at mga social programs at iba pa na nagagamit. Ako kasi, Raymond, hindi ako masyadong sa social programs kasi hindi sustainable yan. Okay yan tama, oo. For the short term. Pero ako kasi more on infrastructure, on healthcare, yung mga sustainable programs na talaga magbibigay ng magpapaganda ng buhay, kalidad ng buhay. So, mas doon ako bias kasi. So, yun lang. Hindi kasi ako masyadong kumbaga hindi ako kumbinsido na sustainable para sa akin ng social program. Kumbaga short-term lamang. Kumbaga sa inyo, Sen. JB, hindi nyo nakikita na yung ayuda mentality ay mananatili. Hindi dapat, Raymond. Kaya nga napansin mo, pinupush ko ever since sa Senado, infrastructure development, railway system, airports, silagyan natin. Kasi gusto ko, pag meron structure, sisig na ekonomiya, kakalat ang development. Yung mga probinsya, uunlad, pag yung railway system, hanggang Bicol, hanggang Norte, lahat na madadaanan yan, uunlad, magkakaroon ng growth areas, magkakaroon ng trabaho at hanap buhay. Ito ang dapat nating pagtrabahuhan, magkaroon ng trabaho at hanap buhay. Ang ating makabayan, hindi lamang buong buhay aasa sa ayuda, hindi po yan sustainable. Ayun. Band-aid solution kasi yung tama. ayuda Yan, lumaki lalo. So, okay. Ngayong panahon, Sin JB, umaasa tayo, hopefully by December 29, maisagawa lahat inyo nakaplano para umabot tayo dun sa deadline. At pagtawid ng Enero ay panibago ito. Ano yung kung meron ka pang sana dito sa budget na ito, ano ba yung gusto mong dapat i-push pa? Yung siguro, hapta ko kasi nadagdagan pa yung budget ng PhilHealth, no? Nalagyan ng another 15 billion, so that will be good for universal healthcare. Nabawasan lang yung defense. Isa sa mga nilaban ko, yung EFP modernization dahil sa nangyayaring sitwasyon sa West Philippine Sea. Gusto ko sanang mas lalo palakasin yung ating AFP na not to compete with China, kailangan maging respectable, no? Magkaroon tayo ng minimum credible defense posture. Gusto ko sana one time, big time, palaki na para yung mga multi-role fighters, mga external defense natin, mga missile system, mailagay na para lang magsilbing deterrent for our defense system. So, again, yun, medyo natapyas na naman sa BICAM ng konti dahil ang proposal ko dyan was 50 billion, no? The biggest in years. So, natapyasan din. Naging 40 yata, no? So, yun lang. May mga, win some, lose some talaga ito, eh. May mga, siyempre, hindi naman the whole entire budget masaya ka, no? Pero marami rin ako masaya dahil yung mga pinaglaban ko, nakapasok naman tulad ng subsistence allowance sa ating mga uniform personnel, yung mga
fire truck, fire station, yung mga DOTR, at least masisigurado na hindi madedelay na yung funding ng North-South Commuter Line na railway tsaka ng ating Metro Manila Subway. Nasa program appropriation sa po siya, no? Hindi na aangal ng JICA at ADB. So, ito yung mga at least meron tayo mga victories, no? Kaya sabihin na natin half-half. Meron akong medyo may mga nalungkot, pero at least may mga small victories din naman. So yung construction ng subways and JB sir, tuloy-tuloy na yan? Opo, alam nyo, nagka-problema yan, di ba? Kasi nga, nung nilagay nila sa Aldigo sa unprogrammed funds yan, nagkaroon ng delay. At yung JICA mismo at ADB, umangal kasi nagkaroon tayo ng delay sa payment ng ating loan. Nakakahiya. Sinagsumbong kay Presidente yan. Kaya nga natin sinigurado na hindi na mauulitan. Kaya nilagay na natin ang priority programs at foreign assisted projects sa program appropriation. So, sinigurado natin at yung matitira man sa program, wala nang kaagaw ngayon. No? Siya po ang priority. Yan po ang mangyayari. Alright. Senator JB sir, well said. Siguro sa pagkakataong ito, batiin niyo ang ating mga kababayan at paalala din tungkol sa problema sa ating kalusugan. Siguro, Merry Christmas and Happy New Year sa ating mga tagapanig sa BCRH. Ingat lang po, no? Dahil sa sakit, mag-ingat po tayo dahil medyo uso. Gamot lang, vitamins para malakas tayo ngayong Pasko. Again, Merry Christmas sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Yes. Salamat sir mga kaibigan. Deputy Majority Leader Senador JB Ejercito.